In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Jesus, nasa Lenten season na po kami. Sinasabi mo na isurrender ang buong buhay namin sa iyo. No? Hindi lang give up giving up of something, kundi isurrender namin ang buong buhay namin sa iyo. Alam niyo po ang aming spiritual needs, ang aming physical, financial needs. Maraming salamat po sa mga nangyayari sa Christ Family Prayer Group. Yung nangyari kay Ate Emma, no, yung kanyang diagnosis. Jesus, thank you. At wala siyang pancreatic problem. At lahat po kami na may mga sakit, pinalapit namin po sa iyo, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. With your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Thank you, Lord. And he said, the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and he must be killed, and on the third day be raised to life. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. What good is it for someone to gain the whole world and yet lose or forfeit their very self? The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. As usual, pwede po kayong pumasok for sharing o kung may tanong o kung ano man ang pangailangan nyo during our Bible study and sharing, no? Usually, ang binibigyan din dito yung Christian discipleship, no? There was a time tinalakay po natin kung ibig sabihin ng discipleship, no? Pero ngayon ito, very specific, lalo-lalo na itong Lenten season. Kung titignan nyo po yung maraming YouTube, mga output nila, Lent is more of giving up something. No? Pero sa ganitong readings, no, ito rin sinasabi na iba, no, na Lent is not just giving up something, no, it is surrendering completely our lives to Jesus. No, so kaya may degree naman na surrender natin kay Lord. Kaya sa Lenten season mapalalim ang ating surrender kay Jesus, no? We keep on trusting the mercy of Jesus and His merits and the intercession of the Blessed Virgin Mary. So ayun po laging ko yung mga pinapayo ko sa mga taong nung tanong nila Father, sa daming ginawa ko sa buhay makakapasok ba ako sa langit? Ang sinasabi ko, surrender your life to Jesus. Trust Jesus sa kanyang mercy at sa kanyang merits at sa intercession ng ating mahal na ina. And you will make it to heaven. Kaya natutuwa nga ako at meron tayong daily rosary, no, tuwing gabi. Mapalapit yung mga yung mananampalataya sa ating mahal. Bishop. Opo, oo. Sa nightly rosary prayer, pakilagay po nyo ron. Ako naka-type ako I-type nyo po ron, hindi ako makapasok. Para pag nakita ni Bishop Lito yun, niya, kasi yun po ginagawa ko pag hindi ako makapasok
Ngayon mismo siguro after ng ating pwede kayo mag-text kay kay Bishop Lito na isama po kayo, no? Kasi ngayon nasa stage kami na hindi na ako nag-request ngayon, parang pipindutin ko lang join, automatic na nag-join. O kasi na-reduce na niya sa 50 yung yung mga nagka-participate, na-reduce na niya. No? Silang mga digital evangelizers, mga 7 sila, isa lang po ginagamit nila para iba makapasok, no? Ganon. Kaya siguro after ng ating Bible study sharing, i-text niyo po si Bishop Lito na gusto niyo pumasok, no? Ganon din po siguro si Sister Emily kung gusto niyo po, no, o si Ate Emma, kasi wala naman pong obligasyon to kung kailan kayo available lang, no? So, ano po yun? Kasi when we are close to Mama Mary, kung makikita natin ang role niya lagi sa New Testament, lagi niya sinasabi na do what He tells you to do. So, mapalapit tayong lalo kay Jesus, no? Kaya yung mga sharing namin ni Bishop Lito sa nightly rosary prayer ay patungo lahat kay Mama Mary at tungkol kay Jesus, no? Kaya isang paraan po to, no, na aming ma-reach out ang lahat ng communities namin kahit maliliit lang. Yung mga available, no? Kaya may dalawang pare na nag-join, no, sa rosary prayer. Ngayon, tong gabing ito, ate pong i-share yung Christian discipleship, no? Ano na naman to simple ang demand ni Jesus, pero total to No, 3 bagay na, sabi niya, deny yourself. Naku, mahirap i-deny yung sarili natin, no? Yung deny our selfishness. Kasi tao, basically, selfish tayo. Deny your selfishness, no? Ngayon, if you're denying your selfishness, that is your daily cross. No? Tapos, and follow me. Ganun pagsunod sa kanya. Kaya ngayong iba, so marami tayong cross, no, sa buhay, no? Ako, na-share ko na rin sa inyo, tsaka na-share nyo na rin sarili nyo, no? Na when I wake up in the morning, I always pray, Jesus, I unite myself to you. No? I unite myself to you. Simple prayer, pero malalim ang ibig sabihin nun, no? To unite oneself to Jesus is to unite oneself to His life, to His suffering and death, and to His resurrection. No, kaya at the end of the day, yung examination of conscience, siguro examination of conscience ko, mga 3 minutes lang. No, have I truly united myself to Jesus today? No, so itong Christian discipleship, ano to nabanggit ko to sa last sharing natin on discipleship, walang end ang discipleship. Walang end to tuloy-tuloy itong discipleship natin. Hindi tayo gumagraduate sa discipleship, no? Ano pa ba rito? Kung makita ko yung notes ko rito, no? Ano to na-share ko na rin po sa inyo to. Ito yung sinare ko sa inyong pamphlet, there was a time, long time ago, siguro 1 year na. Ilang pages to. Yun po ba yung binigay nyo nung nandun tayo sa kay nila Brother Aldrin? Oo, ito po, oo. 37 pages on discipleship, no? Ito yung binigay ko sa mga kaparian ko. Ito yung parang pinakaano ko sa kanila, parang legacy ko on discipleship. Kasi, pati exorcism, nandito lahat Ay, no? Bishop, hindi po yan yung nabigay nyo sa amin. Opo, so, lang po yun pati mga spiritual enemies natin, spiritual enemies to fight, no? Siguro pag nag-retreat, nag-recollection, papakita ko rin sa inyo to. Sige. Tapos kung gusto nyong i-xerox, pwede po, no? Ito parang yung discipleship getting started again. Ito yung basahin ko. Ibabanggitin ko lang po, no? Yung word na start. No? S-T-A-R-T. Ang S,
start trusting in Christ. Kasi that's what it means to follow Jesus. May tiwala ako kay Jesus eh. So yung S ko nakalagay ito, start trusting in Christ. No? Everything is a gift from Him. Sinabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians 4:7, for what have you got that you have not received? Ako, sinasabi ko sa kaparian. Ano bang meron tayo na dapat na ipagmalaki? Lahat naman yan, bigay ni Lord. Kung magaling ka magsalita, magaling ka mag-research, magaling ka mag-sermon, masipag ka sa lahat na bigay ni Lord. Ano may pagmamalaki mo? So, start trusting in Christ, no? Kaya pag nawala ang focus mo kay Christ, yung discipleship mo umihina. Halimbawa, i-motivate ko yung mga kaparian ko, no, na keep on working for the Lord. You cannot motivate them properly kung sila mismo ay hindi sinusuko ang sarili kay Jesus. Kasi when you surrender your life to Jesus, serving Jesus is complete joy. Otherwise po, makikita mo puro sufferings, mga trials, mga challenges. No. Yung pag-serve mo kay Jesus, ano yan eh? Privilege yan. It's your joy to serve the Lord. Nakakapagod lang dahil, ano tayo, we are made of flesh and blood eh. No, may kakulangan yung ating physical strength, no? Yun ang mga pagod natin na legitimate na naintindihan ni Lord, no? Si Lord mismo nakatulog sa bangka, sa barko nila. Sa bangka habang nakatravel sila, natulog siya. Sa pagod niya. Sa pagod niya. So nakapagod, pero may joy. No, kaya lagi siya sabi ni St. Paul sa Philippians niya, alam mo, nabanggit ko na rin, alam niyo ba kung saan sinulat ni St. Paul yung letter sa Philippians? Habang siya ay nakakulong. Nakakulong, opo. Tapos ang kanyang team sa sa Philippians, rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Kaya kinakanta natin sa charismatic, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Nag-rejoice si St. Paul kahit nakakulong siya. Ayun po yun, nag-rejoice siya kay Lord dahil mahal niya si Jesus eh. Kaya serving Jesus is complete joy, no? Privilege yan. Kaya meron din po tayo rito na sige, yung letter T. Sinasabi ni Jesus dito, turn away from sin. Turn away from sin. No, yung S, start trusting in Christ. Yung T, turn away from sin. Kaya nga sabi ni Jesus deny yourself. Lifetime to hanggang po makarating tayo sa langit. No, we turn away from sin, no? Ayan ang unang sermon ni Jesus sa Mark 1:15. Turn away from your sins and believe the good news. So yung isang part lang yung pag-turn away from sin. Ang second part, maniwala tayo sa good news, sa gospel. Kaya tayo nag-aaral ng Bible study kung ano yung gospel. Kasi nasabi ni Jesus and believe the gospel. How can I believe the gospel kung hindi ko alam yung gospel? Kaya ito po yung ginagawa natin, yung kung bakit tayo merong ganito. At ready na kayo no? Nakita ko yan No? Because you already know the gospel, no? So turn away from sin, yung mga major sin natin. Nagkakasala tayo, venial sin na lang, no? Tapos, we keep on knowing the gospel. No, kaya importante po talaga yung pag-aaral, no? Believe the gospel. Yung A, S, start trusting in Christ. Yung T, turn away from sin. Yung A, attend the activities of the church regularly. No, dumalo tayo sa mga gawain ng pananampalataya. Ito yung sinasabi ni Brother Alvin, no? No, i-share niya siguro to, no? Nung sinare sa atin no?
go to Mass every Sunday and holiday of obligation. Tapos support the church, no? Sabi niya, hindi lang financial, kung hindi yung mga activities ng church. No? So attend the activities of the church regularly. Yung R, read and obey the Word of God as interpreted by the Catholic Church. So binabasa natin at sinusunod natin ang salita ng Diyos ayon sa interpretasyon ng Katolikong simbahan. Read Kaya and pinopropose nga ni Bishop Lito na maganda yung proposal niya na pag-aralan natin yung Catechism of the Catholic Church. Actually, hindi na bago sa inyo dahil narinig nyo Ang gagawin lang po natin para sinesystematize natin yung pag-aaral, no? Kasi yun po yun no? So, yung S, start trusting in Christ. Yung T, turn away from sin and believe the good news. Yung A, attend the church activities regularly, no? At yung R, read and obey the Word of God as interpreted by the Catholic Church, no? Kasi ang tamang interpretation ng Biblia nasa Catechism of the Catholic Church. Ang tawag na magisterium, no? Ibig sabihin magisterium, official teaching. Hindi lang opinion ng mga pare yan o opinion ng mga theologians, no? Kasi mga iba narinig natin, mga opinion nila yan Dapat alam natin yung official teaching ng church. No? Kaya minsan nagkakaproblema simbahan kasi may sinabi ni Father ganito, sabi ni Bishop ganito. Pag-usapan natin kung ano ang sinabi ng Catechism of the Catholic Church. Dahil ayun po yung official Bishop, ano po? meron po akong na-attenda na mass na ang sabi nung pare, kaya daw nagkaroon ng multiplication kasi raw may multiplication dun ng bread, fish. Kasi daw meron daw may nagbigay na bata. nakatago. May nakatago lang daw nilabas ng tao. Hindi siya naniniwala. Parang ganun ang dating sa akin, hindi siya naniniwala na may miracle. Maling interpretation yun. Maling interpretation. Hindi yun po yan interpretation ng Catholic Church. Pero maraming pare at obispo kaya po pinipreach. Kanino po nila kinuha yan? Sa isang Anglican theologian na ang pangalan ay si William Barclay. Ano yan? Protestante yan. Ini-interpret niya. Kasi hindi siya niwala sa Eucharist Meron po akong libro niyan galing kay Father Victor Refiel. Yan po yung nabasa ko. Maganda rin siya, Bishop, in a sense na pagdating sa history ng church. Kaya lang nga po, dapat maingat kasi may mga doctrinal. Si William Barclay, ilang volumes yan, pinag-aralan namin sa seminaryo. Okay siya maliban sa Eucharist, tungkol sa mga at tungkol sa papacy, yung mga crucial na doctrines ng Catholic Church, doon siya sumasabit. At may mga pare, binasa yun, pati yung mga bagay na sinasabi na ingat kayo sa ganyan, pinipreach nila. Kaya may hindi lang po kayo nagtanong sa akin yan na Sister Jessica, marami nagtanong sa akin ng mga traditional Catholics. Sabi ko, hindi rin official teaching ng Catholic Church. Actually, yung early part ng mga ibang, even si Pope Benedict XVI, nung pari pa lang siya, ang interpretation niya sa multiplication of bread yung kay Barclay. Pero habang tumatagal, nakita niya. No, so ano yun siguro pwede, kasi ang topic nila sharing. Mag-quote ka na ibang Bible passages. Kasi maraming Bible passages on sharing. Huwag mo i-quote yun kasi yung particular na pericope ng gospel passage na yun, nag-refer yun sa Eucharist. Kaya ano po yan? Kaya lagi ko sinasabi, ang Bible study, Catholic Bible study. Kasi nag-reunion kami classmate ko last Sunday, 5 na lang po kami, Kasi mga iba hindi makapunta dahil may sakit na Doon din po kami sa biking sa SM North kung naimbitan niyo po ako ron. Ang sinabi ko sa kanila, ang Bible study hindi neutral. Nagulat sila. Sabi ko, may Bible study Iglesia ni Cristo, may Bible study ang Dating Daan, may Bible study ang Born Again, may Bible study ang Baptist.
Ang Catholic Church dapat may Bible study. Catholic Bible study. No, naliwanagan sila. No? Kasi mga iba kasi nagiging liberal ang pag-iisip. Kinukuha nila sa mga Protestant at theologians. May mga bagay na nakakasundo sa Biblia. Alam ba, itong discipleship, pwede magkasundo rito sa maraming bagay sa Christian discipleship, no? Pero pagdating sa Eucharist, pagdating kay Mama Mary, pagdating sa purgatory, pagdating sa papacy, pagdating sa communion of saints, magkaiba na po yan. Kasi may Parang si Catholic. Max Lucado rin po. Opo, oo. Kaya napakahalaga po ng tanong nyo, no, na hindi lang po kayo, marami nagtatanong na ganyan. No, nalulungkot ako kasi sinasagot ko lagi yan sa mga kasi meron din ako 2 grupo na invite nila ako sa grupo nila, yung God the Father chat room. Yung mga traditional Catholics. Tatanong sila. Sabi ko hindi po yan ang teaching ng Catholic Church, no. Kung ang topic ang gusto nila sharing, ibang Bible verses ang gamitin nila. Huwag yan. No? Kasi nag-repair yan sa Eucharist. No? So, yung huling T, S-T-A-R-T, tell the joy of living for the Lord. Tell the joy of living for the Lord, no? Kasi mga maraming Kristiyano malulungkot. Parang pahirap sa buhay. Halimbawa, itong Christian discipleship sa denial, carry the cross daily, follow Jesus. Parang nakakalungkot ang ang maging Kristiyano. No? Di ba may kanta sa charismatic? Ano ba yung kanta natin sa charismatic? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masaya ka talaga kay Jesus meron kang freedom. Pinalaya ka ni Jesus. No? And Jesus provides our needs, no? Give us today our daily bread. Okay po, Ate Emily. Bakit ang hirap, no? Kunyari, matagal ka ng Kristiyano, pero hirap pa rin sumunod hanggang ngayon. Opo. Ganun po yan Paano natin program yung isip natin? Oo. Yung kaya meron 40 days na Lent, po yun? Mga pointers, di siya. Opo, discipline yan Papakita ko po ito sa pamphlet at pag-sinare ko sa inyo. Oo, papakita ko po sa inyo ito, no? Panakita po tayo sa March 21, 22. Tapos siguro i-xerox. No? Kasi pag pinaprint ko sa UP to, 65 cents. Bishop, siguro po, kung sana may budget tayo para bago magkita-kita, mapa-photocopy na yan. Opo, nga sana lang Oo. Kasi yung tama po sabi ni Ate Emily, kaya nga sa religious life, meron kami schedule. The whole day may schedule kami. Dahil mga religious kami sa seminaryo. Magmula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi may schedule kami. Kayo lay people, ibang inyong spirituality. Dahil hindi katulad namin, dahil kami talaga may schedule. Kayo ang inyong spirituality, yung ordinary work nyo, yung ordinary life. Ayun na ibig sabihin ng incarnation. Nung si Jesus nagkatawang tao, when Jesus became man, Jesus entered the ordinary human life. Kaya kayo maganda ang spirituality nyo. Kasi ang spirituality nyo sa pagluluto, sa paglilinis, sa pagkatrabaho, sa pag-asikaso sa asawa, pag-asikaso sa mga anak, sa pagpapaano ng pamilya. Actually, mas marami kayong trabaho kaysa sa amin kung tutusin mga laiko. Kasi yung ordinary life nyo, lahat na sanctify. You follow Jesus in your ordinary life. Di ba, minsan na-share ko sa inyo yung sinabi ni Saint Escriba? The greatest male saint sa Catholic Church. Di ba na-share ko sa inyo kung sino? The greatest male saint sa Catholic Church. Sino po? Saint Joseph. Saint Joseph. Wala namang ginawa Saint Joseph sa Bible. Makita nyo. Hindi nagsalita. Ano ginawa niya? Minahal niya yung kanyang pamilya.
So the greatest saint, hindi yung pope, yung pare, yung religyosa, mga monks. The greatest male saint ng Catholic Church, Saint Joseph. Ano ginawa niya? Karpintero para mabuhay yung kanyang pamilya. Lahat yun dahil yung will ng God sa kanya. Ayun po, walang discipline yan. Na tuwing umaga, dapat gagawin mo ni Saint Joseph yan. Sa ganitong oras, magdadasal siya. Walang, yung ordinary life niya. That is a way of following God. Dinideny niya sarili niya. Oo. Minsan nakapagod din yan eh. Pero trabaho siya para sa pamilya niya. Siya nagturo kay Jesus. Nag-aalala siya sa kanyang anak. Di ba? Nung nawala siya, nung natagpo siya, di ba? After 3 days. Ano sabi ni Mama Mary kay Jesus? Why have you done this to your father? Alala yung ama. Di ba kaya ng mga magulang nag-aalala ka sa anak mo? Ganun ang pag-spirituality niya, no? Ni Saint Joseph. Mahal niya, pamilya niya, kaya nag-aalala siya. Nung tumakas sila, biro mo alaala yung biro mo. Siya yung lalaki, tumakbo sila, papuntang Egypt. Bishop, Ano pa? bakit po ang tawag ni Jesus kay Mama Mary noon, woman? Ayan, bagong pag-aaral yan. Palagi ko natalakay ko na rin yan eh. Sa Genesis, ang tawag kay Eve, ano po? Woman. Pagdating, ayan, ginagamit ng mga born again eh. Kita mo tawag kay Mama Mary, babae. Saka tumalog ng nanay mong babae. Tawagin mo nanay mo babae. Hindi. Because woman is the highest expression of the role of the Blessed Virgin Mary in the plan of God. Kaya woman. No? Because kung si Eve ay tinawag na woman because Eve was the mother of the living, but she disobeyed. Mary, inano niya yun, ni-reverse niya. Kaya nga si Jesus, the new Adam. Ni-reverse niya si Adam. Si Mama Mary, ni-reverse niya si Eve. She is the woman. Kaya that is a very noble title. No, ginagamit ng mga born again yan. Na tayo kasi mga Katoliko, grabe ang ating devotion kay Mama Mary. Sabi niya, ba't kaya devotion niya? Si Jesus, tawag sa kanya, babae. Ayun, hindi nakapag-aral ng Biblia. No, kaya ka dapat, napakahalaga ng pag-aaral ng Bible study. No, kung mga yung mga devotional approach, madali yan. Pero pagdating sa mga theological, mahalaga po ang pag-aaral. Kaya di ba, napag-aaral yun, ang first recorded ng ating, kung i-review nyo, yung ating, yung unang pag-aaral ng Bible, ang first recorded, yung dogma tungkol kay Mama Mary. Opo. Kung mapapansin nyo, yung dogma kay Mama Mary. Opo. Kasi napakahalaga po ng role ni Mama Mary. Pag nakita nyo po yun, kaya kaya ako nagkaroon ng suggestion na magkaroon na nightly rosary. Kasi even yung mga Protestants na sikat na naging Katoliko, sa labas sila Scott Hahn, marami silang mysteries ng Catholic faith na intindihan habang nagdadasal ng rosary. Totoo po yan. Na-experience ko yan. Habang nag-rosary ako, may mga mysteries ng ating Catholic faith na mas madali ko na unawaan sa malalim na level sa pagpe-pray ko ng rosary. No? Ayan po, no? Experience po yan ng mga Protestante naging Katoliko. No? Kaya nga po, sige po, kung may tanong. Kaya yung discipline na isulat ko rito, pero pinakamadaling discipline nyo para si St. Joseph, hindi rigid ang discipline yun, hindi katulad namin. 5 o'clock, gigising, 5:45, meditation, 6 o'clock, may misa kami, tapos breakfast, tapos may klase kami, from 8 to 12, tapos examination of conscience, magsisesta kami, matulog kami, paggising, busy sa Blessed Sacrament, tapos konting recreation, tapos conference sa 6 o'clock, supper, evening prayers, 7:45, tapos adoration of Blessed Sacrament, 1 hour. Programa po kami. Pero kayo, para si St. Joseph, walang programa. Kung ano ang hamon ng inyong state ng life, ayun na po ginagawa niyo. Basta inaalay niyo lagi kay Jesus yun. No? Halimbawa, namamalengke kayo. Hindi naman kami namamalengke.
Mamalengke kayo. Ialay mo kay Jesus yun. Diba? Nakalagay 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Kung kahit ano yan, naglalaba kayo, nagluluto kayo for the glory of God. No, si brother dyan, nasa bahay, nagtatrabaho siya, for the glory of God, work mo. Worker si St. Joseph, worker. Nagkatrabaho. Nagawa niya ang gusto ni Lord sa kanya. Ayun po yung discipline niya. Inaalay ko yung trabaho ko para sa aking pamilya. Ma-imagine mo yun. So napakaganda ng spirituality. Kaya sinabi ni St. Escriba, siya naka-insight nun. Ako hindi ko nakita yun. Totoo. No? So, kaya maganda, may devotion din kayo kay St. Joseph. Siguro one time, kung gusto na makaparian, magkaroon devotion kay St. Joseph. Because St. Joseph is the protector of the church. Ayan po yung patron saint siya ng church, no? The universal. Bishop. Kaya mo yung nag-novena ako dyan kay St. Joseph. Tagal. Para sa husband ko. Masin pa yun naman. Opo, praise Jesus. Oh. Totoo po. Ako po. Parang naging tatay ko rin siya. Opo. Pag wala po kayong provision, sabi ko, dasal kayo kay St. Joseph. Dahil siya nag-earn siya ng living eh. Dasal kayo sa kanya. Halimbawa, yung mga naghahanap ng asawa. Sabi ko, para mahanap niyo yung tunay na asawa, dasal kayo kay St. Joseph. O natutulungan, no? Iba, no? Ganun. So, yan, maganda. Very powerful yung novena sa kanya. Opo, no? So, itong discipleship na to, mahalaga po. Anyway, papakita ko sa inyo to, kung ma-xerox o ma-print, no? Pero, nakalagay po to, himay natin ng konti, no? So, yung verse 22, Jesus predicts his suffering, rejection, and resurrection. No, sinabi na niya, no? Hindi lang rejection, hindi lang, kaya may Easter. Kaya yung ating Lenten season, po yan? Preparasyon niya sa Easter Sunday. No, kaya binibinyagan yung mga catechumens, ang daming mapabinyagan sa Easter Sunday. Kasi resurrection niya, no? So, yung verse 22, nag-refer yan sa kanyang suffering, rejection, tsaka resurrection, no? The necessity of the passion. Necessary yung kanyang suffering. So, may magtatanong, pwede naman hindi mag-suffer. Pero yung plan ng God wala tayong magagawa, no? We bow to His plan, no? So, the Son of Man must suffer. Be rejected by leaders. Hindi mo ma-reject ng leaders, mga may authority na nag-decide ng buhay mo, ng mga elders, mga chief priests, mga scribes. No, ma-reject ka niyan, kaaway mo. No? Be killed. Papatayin ka. Ma-imagine mo yan, papatayin ka. And rise, ito yung good news, and rise on the third day. Victorious siya. So, ganoon din po tayo, no? Meron tayong victorious life. Kaya gumawa ng mga ibang born again, meron silang pangalan, di ba? Victory Church, di ba? Narinig yan, di ba? Mga born again, di ba? I belong to the Victory Church. In-emphasize nila yung victorious life. Pero hindi mo na kailangan gumawa ng sekta. Kasi in the Catholic Church, God wants you to be victorious in your life. No? Ang ending po natin, resurrection. No? Exclamation point ang ating ending, no, sa buhay natin, no? Ngayon, bakit sinabi ni Jesus to, no? Kasi ni-redefine niya ang concept ng Messiah. Kasi dati, mga Hudyo, ang concept nila ng Messiah, political king. Political king na mapalayain sila sa Roman rule, mga empire. So sa kwento nito ni Jesus, binabago niya ang definition ng kingship niya. Ang kingship niya ay suffering servant. So, ang concept natin noon ng Messiah ay political king. Ang concept ni Jesus ng Messiah ay suffering servant. May implikasyon po yan sa atin. Kasi when you become servants of the community, part of your being servants of the community, you suffer. Kasi you're taking the responsibility.
Pinagadasal mo sila. Pinapakinggan mo sila. Hindi mo lang yung oras mo nakukuha niyan. May sarili ka ring mga needs. No? So, halimbawa, yung kayong Christ Family Prayer Group na ginagawa nyo naman, na meron kayong sariling ministry nyo, no? Di ba? Meron kayong intercession group. No? That is suffering servant, no? That's part of Christian service, no? Kaya pinakita ni Jesus yung discipleship, masaya nga po yan, masaya, but ang concept ng messiahship ay suffering servant. Di ba lagi sinasabi ng mga El Shaddai, no? Ano tawag nila sa servant nila? May tawag sila sa servant nila eh. Servant leader ba tawag nila? No, parang ganyan, no? So, sa verse 23 naman, ito yung the cause of discipleship. Merong cause of discipleship, no? Inano ko rin yan. Tinalakay ko rin dito, no? The cause of discipleship, no? Sinabi ko rito, we struggle daily to follow Jesus, no? Kasi may mga araw, daling i-follow si Jesus. May mga araw, ang hirap, siya i-follow, no? Tapos sinabi niya, day in and day out, we try to do God's will. Day in, day out. Lalo sa inyo, di ba, nung mga maliit pa yung mga anak nyo, discipleship yun. Gusto mong matulog, iiyak yung anak mo. No? Kakargahin mo. No? Gagawan mo ng gatas. Day in, day out yan eh. Pag may sakit yung members ng family, kahit na gusto mo rin magpahinga. Kaya nakakaawa doon, may simpatiya ako. Ginagabayan ko rin yung mga mag-asawang elderly, para sila may sakit. Tapos natutulungan pa rin sila, para sila may sakit eh. Yung ate ko, 79 years old, naglakad mabilis, tumama ang ulo. Noo, 6 stitches. Tapos nakabukol. Ang inasakaso niyang tawa niya, 83 ata eh. May cancer, may dementia. Biro mo may sakit siya. May stitches siya. Tapos inaalagaan niya yung asawa niya. No, kaya ano yan, suffering po yan day in, day out. Tapos sinabi ko sister ko, through that you will become a saint. Kaya po yung discipleship. O limbawa, Sister Jessica, nag-aalaga siya ng may sakit ngayon. Servanthood yan. Suffering servant yan. O si Ate Emily, wala gano'n, no? Sarili niyo lang po yung nasikaso niyo, no? Ganun po yun, no? Si Brother John, nung nakasakit siya, naalagaan siya ni Ate Renita. Natutulungan. Limbawa, si Ate Edith, may sakit. Naalagaan siya ng asawa niya. At siya rin nag-aalaga sa asawa niya. Ayun po yung sabi ni Jesus, no? Yung day in, day out. Kaya napaganda ng buhay ni Saint Joseph, yung ordinary life. No? You become a saint through that. No? You become a saint through that, no? You don't have to become like Mother Teresa, no? Na ibang bukasyon yun, no? Tinutulungan niya yung mga namatay na. O si Father Flavia, tinutulungan niya yung mga biktima ng mga extrajudicial killing. Sa pamilya mo lang. Servanthood na yung suffering servant. Suffering po yun eh. May suffering yun. No? So ayun lang po yun, no? So the cause of discipleship, no? May mga personal agenda ka. Di ba, umpisa pa lang, di ba, sinabi ko, selfish tayo basically, di ba? May personal, tayo, agenda rin. Gusto mo rin mamasyal-masyal, mag-isa ka ba? Na wala ka munang gagawin. Di ba? O pupunta ka sa kaibigan mo, makipagkwentuhan ka naman para ma-relax-relax ka. Legitimate po yun. Pero maraming bagay na sasakripisyo. Dahil meron kang inaalagaan. No? Ganun po yun. So, part of that, yung mga personal agenda natin na legitimate naman. No? Kaya mabuti mga may sakit, yung mga may disabilities, tayo? Exempted tayo sa mga fasting and abstinence. O bakit? Hindi ko kakayanin yun. Una, diabetic ako, hindi ako pwede mag-fasting.
No? Kailangan ko kumain ng mga healthy food, no? Mga karne, kailangan ko 'yan. No? Ang church very ano diyan, kung ano kaya mo lang. O ang aking sigurong aking Lenten season, yung call ni Jesus na kasi 69 years old na rin ako, marami sakit no. Sa pag-alaga ng mga ng simbahan. No? Sinasabi ko mga sa kaparian mag-retire na ako kumilos naman kayo lahat. Oo. Dagdagan niyo kilos. Kumikilos naman lahat. O dagdagan niyo pa, bakit? Mahina na yung siyang kasama niyo. Para kayong mawala ng konting tulong. So maraming concept ng servanthood. Pero part yun that is part of taking up the cross, no? Yung mas maraming responsibility, no? Mangyayari. Kaya daily yung mga self-interest natin na legitimate naman nasa-sacrifice when we follow Jesus. No? Kaya kung may opportunities kayo, lagi ko sinasabi, no? May opportunities kayo ng may reunion kayo, may mga kaibigan kayo nakikita, tanggapin nyo. Kasi you have to take care of yourself also. No? Kasi pag walang take care sa sarili nyo, you cannot take care of other people. Kaya alagaan nyo sarili nyo. Basta sasabi ko kay Sister Jessica, alagaan mo sarili mo rin. Kung di kawawa si Nikki, yung anak nila, so, hindi mo si Nikki at si Kasuhi kayong dalawa. Tapos may trabaho yung bata. May sariling buhay yun. Kaya alagaan nyo sarili nyo. No, kasi yung di ba, napag-usapan natin, di ba? We are the temples of the Holy Spirit, kaya alagaan natin sarili. Kakain tayo ng maayos na pagkain, na masustansya. Matutulog tayo ng maayos. Magpapahinga tayo ng maayos. Mag-relax tayo ng maayos. No, ayun po yung mga that is taking care of oneself. That is part of following Jesus. Kasi if I don't take care of myself, hindi na ako makakilos sa simbahan. No? Lahat ng mga meetings namin na ginagawa dito sa SM Marikina. Yung isa nasa Laguna, pupunta ng SM Marikina para sa meeting. Si Bishop Glenn nasa Umingan, Pangasinan. Luluwas sa Manila para sa si Bishop ito kabit sa SM Marikina. Dahil nandito ako Mahina ako. Nag-adjust sila. Diba? Marami silang dapat gawin sa kanilang lugar. Pero nag-a-adjust sila. So I have to take care of myself para hindi ako magiging pabigat din sa iba. No? Ayun po yung sabihin ng following Jesus, no? It is walking the path of obedience and sacrifice. May laging sakripisyo Pero at the end, tell the joy of serving the Lord, no? Pero may sacrifice, huwag niyo pong alisin yun. Ito lang po siguro message ito, no? Huwag po aalisin sa vocabulary ng mga Kristiyano that when we follow Jesus, there is sacrifice. Huwag niyo pong aalisin yun sa vocabulary niyo. There is joy, there is freedom, there is assurance. We'll go to heaven, we'll be with Him forever. There's trusting in His mercy. Maganda po lahat yan. Pero wag niyo pong aalisin ang element ng suffering in following. No? So we follow the path of obedience and sacrifice. No? Tapos sa verses 23 to 25, nakalagay po ron, to follow Jesus requires losing one's life for His sake. You lose one's life. No? Hindi man kamatayan yan. Hindi katulad ni Jesus na namatay siya o mga martyrs namatay sila. Yung mamatay ka, mamatay ka sa pagiging makasarili. Mamatay ka sa legitimate self-interest mo. Kasi legitimate naman yan. Halimbawa, may gagawin ka ng dapat naman. Pero nakita mo yung brother and sister mo o pamilya mo, mas kailangan ka. No? In that sense, you are losing your life. Parang wala na akong buhay Puro asikaso na lang sa inyo. Diba? Parang wala na akong buhay Kayo na lang inaalala ko. No, that is part of losing one's life. No. Service, no? Suffering. Pero the Lord is naman, binibigyan ka rin ng time na ma-relax ka, no? Parang ate ko ngayon, no? Ano sinasabi ko sa ate ko?
lutuin mo ang gusto mong lutuin. Kasi 79 siya. Mahilig magluto yun eh. Lutuin mo yan mga gusto mo. Halimbawa, sabi ko, mga pesang isda. Gusto niya yan eh. O magluto ka niyan. O ano pa mga gusto niya? Mahilig siya gumawa ng salad. Magluto ka niyan. No, you enjoy, no? Pero at the same time, while serving, sabi ko, yan ang buhay mo. Hanggang mamatay yung iyong asawa. Or kung mauna ka, at least you're doing God's will. So, that is one way of losing one's life. Sabi niya, Joseph, parang wala na akong buhay eh. Yan si kaso ko lahat eh. Di ba? Si kaso niya yung anak niya, di ba? May cancer na i-share ko sila. Namatay na po yun. Yung dinadialysis. Namatay na po siya last November. Sabi niya, si kaso ko yung anak ko. 2 anak po niya namatay, 3 anak niya. 2 anak niya namatay na sa sakit, sa cancer. Ngayon naman sabi niya, itong asawa ko naman. That is losing one's life. Parang wala na akong buhay, Joseph. Alam mo unang ginawa ko sa kanya? Sabi ko, katulad ni mama, sabi ko, nagpa-parlor siya. Parang maganda naman ang feeling niya. Pumunta siya ng parlor. Sabi ko, mag-enjoy ka. Pumunta ka sa mga club doon. Magpasundo ka sa taxi. Oo. Doon ka kumain ang gusto mo. Habang yung asawa mo nasa ospital. Sabi ko, mga ganun bagay. Ba't yung ginagawa niya? That is losing one's life. And you will become a saint through that. Parang si Saint Joseph, no? So, yung verses 24 to 25, ito yung last part na, merong the great exchange. Yung great exchange nito, while giving one's life, the Lord is giving you new life. Ito yung profit. Ito yung sinabi ni Jesus, no? What does it profit a man if he gains the whole world at the expense of his soul? The expense of his true self. So, sa pagbibigay mo ng sarili mo kay Jesus, natatagpuan mo ang tunay na ikaw. So, ang pwedeng theme dito, na pwedeng gamitin natin, no? Discipleship is going against the natural desire for comfort. Kasi may natural desire tayo for comfort. At okay naman yan. Pero pag nasasagad, tinatawag tayo na magmahal pa. May natural desire tayo for comfort. At legitimate naman yun. Legitimate po yun. No? Ang sinasabi lang natin, pag dumating yung mga pagkakataon, alam si Sister Jessica, talaga sa pag-asikaso mo sa asawa mo. O anak mo na kailangan ng tulong sa pag-asikaso. Asikasuhin mo kasi natural comfort mo na wala. Ayun part of discipleship, no? So, itong following of Jesus is not a daily event. 24 hours to, day in, day out. Day in, day out, no? Ako, I am following Jesus, limited na. No, because of my condition. Sila ang following of Jesus nila, nagkasakripisyo sila. Ang galing pa sa Pangasinan. Grabe yung biyahe nun para pumunta na sa akin. No, that's following Jesus, no? Ako, ang following Jesus, umattend ako ng meeting pa. Kasi kasi umattend ng meeting, minsan gusto ko na matulog eh. No? Ganon. Nadapa pa ako sa naikwento ko sila, nadapa pa ako sa SM Marikina. Naikwento ko ba sa inyo yun? Bumagsak. Bakit kayo nadapa? Oo, kasama ko yung isang bishop. Naglalakad po ako sa SM Marikina. Hindi ko po nakita yung isang step dahil umano yung yung paa ko, yung tuhod ko, nanginig. Bumagsak ako. Mabuti dito mga ulo ko. Ay, opo, nakwento nyo nga iyan. So, pinicturean. Tapos yung SM Marikina, sarado pa yung clinic. Masakit dito ko dahil tinukod ko tapos yung tuhod ko masakit. Nilagyan ng yelo. Pero part of yun, suffering. Kasi hindi mo ako kailangan pumunta ron eh. Kasi ang comfort ko, papahinga na lang ako. Kayo nila mag-meeting. Pero part yun eh. No, may mga ganun sitwasyon. No? So, ang tawag sa kanya, iingat ka, matanda ka na eh. Sabi ng papa ko lagi, pag naglalakad ka, mabagal. Naalala ko yun, ang kilos mo, mabagal din. No, dahil ka na eh, elderly ka na. Being an elderly,
Sabi na, it's all in the mind, no? Totoo yan, it's all in the mind. Pero may physical aspect po yan. Bumibigay ang katawan nyo. Halimbawa, si Ate Emily, no? Hirap ka maglakad dahil because of your, yung problem mo sa, sa back, no? Yung ate ko, nagkaroon siya ng hip replacement. Merong physical aspect, no? Kaya hindi na po one-time event to, 24 hours to. Yung ate ko, ganun. Yung isang bishop kami sa Laguna, almost every night sumisigaw sa sakit. Dahil meron siyang sciatic, yung kanyang spine damage din. Ayaw uminom ng gamot. Bakit ayaw uminom ng gamot? Iniiwasan niya as much as possible. Bakit? Kasi may isang bishop nung halos malapit sa bahay nila, na-dialysis take ng painkiller. Ayaw niya ma-dialysis. So yung physical mo, offering mo na kay Lord yan. Offering mo na. Gagawa ka ng paraan para maayos yung physical mo. Pupunta ka ng doktor, mag-take ka ng medicine. No? Pero part yan ng following of Jesus sa cross mo. So itong following of Jesus sa cross, hindi yan parang malayong bagay, kundi kung ano nangyari sa buhay mo, parang si Saint Joseph. Yung ordinary life mo. Yung ordinary life mo, may tama ka na Ate Emily sa paglalakad mo. Ako rin may tama na rin, no? Sa paglalakad ko. No? Minsan may mga, pag tumayo ko, dahan-dahan, ika-ika muna ako. Tapos may konti, okay na. That's part of following Jesus. Sinasabi ko, Jesus, I offer this to you. Ayun yung redemptive suffering pinag-usapan natin. Parang sinasabi ko po sa inyo, sa sharing na ito, yung ordinary life natin, ayan po ang daily cross natin. Lalong-lalo na sa mga nakakaedad at mga sakit, no? Ayan ay death natin. Ayan ang death natin. Ayan po ang Lenten practice natin. Pero it will lead to Easter, so resurrection life. Ang resurrection life po natin, meron tayong magandang insights sa nangyayari sa atin. At ang ultimate resurrection natin, when we go to heaven. When we offer all our sacrifices to Jesus, then we go to heaven. Pero in the meantime, while living here on earth, ang resurrection po natin, meron tayong magandang insights. Meron tayong magandang pananaw sa ordinary life natin. No? So hanggang doon lang po, kung may tanong at Bishop, hindi ko lang nakuha yung message nyo kanina. Yung sinabi nyo, there is a great exchange. Exchange ng ano nga yun, Bishop? When we die to our selfishness, we are given, when we die to our selfishness, ayun po yung isang exchange. Ang exchange niyan, eternal life. Ayun po yung the greatest exchange. Our selfishness, ang kapalit niyan, eternal life. Sabi ni Jesus, no? What does it profit a man if he gains the whole world at the expense of his soul? So, No? Bishop, From selfishness to... Parang, if you're faithful, there's a reward, eternal life. If you are disobedient, may reward. unfaithful, there's punishment, and that's death. Ayun po yung ma-exchange. So, lagi ko in-emphasize sa inyo, no? Sa relationship kay Lord, meron tayo lagi humility. No? Lahat po tayo. Kaya every time, yung nga sinabi niya ni Saint Escriba, alam nyo, pagkakaiba pag bumabagsak ang bata, tsaka ng matanda. Ang gandang observation ni Saint Escriba. Ang mga bata, pag bumagsak yan, iiyak ng konti, pero tatayo na. Parang baliwala. Ang matanda, paano? Nahihiya siya. Hindi na siya makabangon. Bakit? Masakit na ang katawan niya, whatever, no? So sabi niya, when you fall down, fall like a child. So humility natin, itong babagsak tayo, itong Lenten season, no? Bangon lagi, bangon. No, the Lord is not, the Lord does not get tired of us asking forgiveness. No? Hindi na mapagod ang Diyos. No? Kaya nga 77 times 7. Si Jesus yun eh. 77 times 7. When you go to confession, yung 77 times 7. Walang sawa si Jesus. No? Kailangan tayo humility. No? Kasi pag medyo may pride na tayo, parang ayoko nang mag-umpisal, paulit-ulit lang eh. Nakakaya na kay Lord. Pride yun.
Kaya sa spiritual life, yung importante yung humility. Di ba sabi ni St. Augustine na i-share ko sa inyo? Sabi, 3 bagay, sabi niya, kailangan sa spiritual life. Una, sabi niya, humility. Pangalawa, ano po? Humility. Pangatlo, ano sabi niya? Humility. Importante po yung spiritual life. Ang sabi niya si St. Augustine, kilala niyo man ang buhay ni St. Augustine, di ba? Kung ano lang ginagawa niya kalokohan, nanganak, may anak sa labas yan. Pag nabuntis ka, sabi niya, anak ng Diyos yan, mga ganun, no? ganyan ka, ano si St. Augustine. Pero in humility, naging saint siya. Ganun lahat yan. Sa Bible, lahat mo naman mga seniors, humble. Ayun lang ang gusto ni Jesus, no? Kaya kahit ilang beses yan. Sabi, nakakaya na, paulit-ulit na lang. Bangon ka lagi, humility. So Lord, during this Lenten season, we surrender our lives to you. We ask you, Lord, to forgive us. So kung may time kayo, you go to confession at we start all over again. No? Discipleship start, no? Start trusting in Christ. No? Turn away from sin. Attend church regularly. Read and obey the word of God as interpreted by the Catholic Church. And lastly, tell the joy of following Jesus. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you in every blessing of heaven and earth. At pinagdadasal ko po ngayon, Lord, si Sister Jessica, si Ate Emily, si Sister Luz, si Brother Alvin, si Brother Egay, si Ate Emma, si Brother Dante, at lahat po ng Christ Family Prayer Group at ng San Martin de Porres Church. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po.